Maingat kong itiniklop ang munting kulay rosas na kasuotan ng aking sanggol, habang dahan-dahang hinahaplos ng aking kabilang kamay ang mabigat at 8 buwang sinapupunan. Isang mapayapang hapon sana ito sa aming silid, kung hindi ko lamang narinig ang boses mula sa katabing opisina ng aking asawa. Ihanda mo na ang mga dokumento ng kumpanya niya, Leandro. Mariing wika ni Doña Salvacion, wala sa speakerphone ng telepono na naiwang bukas ang pinto ng opisina. Siguraduhin mong nakapirma ang baliw na yan sa transfer bago matapos ang linggong ito. Kapag nanganak na siya, titiyakin nating sa atin mapupunta ang sanggol at ang Salcedo Audit Firm. Tila huminto ang ikot ng mundo. Ang maliliit na sapatos ng aking anak na hawak ko ay biglang naging kasing bigat ng tingga. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Walang sigaw na kumawala sa aking lalamunan. Ang init ng aking dugo ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na yelo sa aking mga ugat. Sa loob ko nakalipas na 5 taon, ibinigay ko ang lahat ng aking lakas, ang aking gabi-gabing puyat bilang eksperto sa audit upang tulungan silang isalba ang kanilang mga bumabagsak na negosyo sa Cebu. At ngayon, ako ay isa lamang baliw sa kanilang paningin na madaling itatapon kapag nakuha na ang kanilang kailangan. Narinig ko ang mabibilis na yabag ng mga sapatos ni Leandro patungo sa aking silid. Ang paglapat ng kanyang kamay sa kahoy ng pinto ay bumasag sa katahimikan bago siya tuluyang pumasok. May dalang baso ng gatas at isang puting tableta. Ang kanyang mukha ay may suot na wad na ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng paimbabaw na pag-aalala na madalas niyang gamitin upang makuha ang aking tiwala. "You should rest, honey," sabi ni Lusing sa akin. "Nakalimutan mo na naman daw patayin ang gas stove kanina sa kusina." Wika ni Leandro. Lumapit siya sa akin at hinaplos ang aking buhok habang inaabot ang baso. "You are becoming so forgetful lately. Pregnancy brain is really taking a toll on you, Flora. Baka maapektuhan ng baby kung palagi kang nag-iisip tungkol sa kumpanya mo. Take the sedative first, okay? Ako na ang bahala sa mga pirmahan sa kumpanya mo para hindi ka na ma-stress." Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Sapat na upang makita ang munting takot na nadaan sa kanyang mukha bago niya ito binalot ng kanyang matatamis na salita. Walang anumang emosyon na gumalaw sa aking mukha. Ang aking boses ay nanatiling patag at walang panginginig. "Salamat, Leandro. Napakabuti mong asawa." Malamig kong tugon. "Of course, sweetheart. We are a family. Ang Salcedo Audit Firm ay kailangan nating isandal sa Montesilio Group para sa ₱1 utang. Just sign the guarantor papers tomorrow, okay? It's just a standard procedure to protect our family's assets. Hindi mo na kailangang basahin ang buong dokumento. Pipirmahan ko, Leandro. Huwag kang mag-alala." Sagot ko habang nananatiling nakatingin sa kanyang mga labi na kayang gumikas ng mga salitang puno ng kamatayan nang may kasamang ngiti. Biglang nanginginig ang aking lihim na telepono sa loob ng aking bulsa. Isang banayad na ugong na hindi niya napansin dahil sa kanyang sariling pagmamadali. Lumilingon si Leandro nang tumunog ang kanyang telepono sa mesa. "Wait, honey. I need to take this call from the office. Inumin mo na yan, ha?" Wika niya bago mabilis na tumalikod at lumabas ng silid. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, walang pag-aalinlangan kong itinapon ang gatas at ang puting tableta sa loob ng dambuhalang paso ng fortune plant sa sulok ng silid. Ang lupa ay mabilis na humigop sa lason na balak nilang ipasok sa aking katawan. Naupo ako sa harap ng aking lamesa, binuklat ang aking lihim na laptop na hindi nakakonekta sa network ng bahay, at binuksan ang secure server ng Salcedo Audit Firm. Tumampi ang aking mga daliri sa keyboard. Wala na ang Flora na nagmamahal nang walang tatanungin. Ang bawat numero sa aking harapan ay naging mga sandata na aking gagamitin upang protektahan ang aking anak. Nakita ko ang guarantor document na binabanggit ni Leandro. Ang aking pirma ay nakalagay na doon. Isang malinaw na palsipikasyon ng aking lagda na ginawa ng may katumpakan, ngunit may isang maliit na detalye
na hindi nila kailanman nalaman. Ang bawat pirma ko sa mga opisyal na dokumento ay may lihim na tuldok sa ilalim ng unang titik, isang bagay na hindi magagaya ng sinumang manggagawa ng pekeng dokumento. Narinig ko ang banayad na pagkatok sa pinto bago ito dahan-dahang bumukas. Pumasok si Lusing, ang vunwa na matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Dala ang bagong plansang mga damit ng sanggol. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang mga ito sa cabinet. Iniiwasan niyang tumingin sa aking direksyon. Lusing, tawag ko sa kanya. Ang aking boses ay walang galit, ngunit puno ng otoridad na nagpatigil sa kanyang paggalaw. Oo po, Ma'am Flora, sagot niya. Nakayuko at mahigpit na pinipiga ang kanyang apron. Sabi ni Leandro, naiwan ko raw na bukas ang gas stove kanina. Totoo ba? Ma'am, kasi nakita ko po na... Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng liwanag ng bombilya. Alam nating dalawa na hindi ko binuksan ang kusina kanina, Lusing. Sino ang nag-utos sa'yo na sabihin yon? Lumuhod si Lusing sa aking harapan. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa sahig. Ma'am Flora, patawarin ninyo po ako. Si Doña Salvacion po, tinatakot niya ang pamilya ko sa Cebu. Kung hindi ko po gagawin ang mga sinasabi niya, mawawala ng trabaho ang asawa ko at palalayasin kami sa lupang sinasakahang pag-aari nila. Patawarin ninyo po ako, ma'am. Tumingin ako sa nanginginig na matandang babae sa aking paanan. Naramdaman ko ang bigat ng tanikala ng utang na loob na ginagamit ng mga Montesillo upang kontrolin ang mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ko siya sinigawan. Hindi ko siya pinalayas. Tumayo ka, Lusing. Malumanay kong utos habang tinutulungan siyang tumayo. Ipagpatuloy mo ang pagbabalita sa kanila ng mga gusto nilang marinig. Sabihin mo sa kanila na mas lalo akong nagiging malilimutin at madalas akong umiyak sa gabi. Ngunit tandaan mo ito. Ang kaligtasan ng pamilya mo ay nakasalalay sa kung paano mo ako susundin mula ngayon. Huwag mo akong subukan, Lusing. Mabilis na tumango si Lusing bago lumabas ng silid. May dalang bagong takot, ngunit may kasamang malinaw na direksyon. Muli kong hinarap ang aking laptop. Lihim kong ipinadala ang isang mensahe kay Mang Nestor sa aking pribadong network. Nestor, ihanda mo ang kotse bukas ng madaling araw. May ililigtas tayong kumpanya. Habang naghihintay ng kanyang tugon, binuksan ko ang isa pang nakatagong tilde ng email ng aking asawa na palihim kong na-clone noong nakaraang buwan. Isang bagong mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang psychiatric clinic sa Cebu. Binuklat ko ang attachment at tila huminto ang aking hininga nang makita ang dokumento. Ito ay isang kahilingan para sa isang sapilitang psychiatric evaluation laban sa akin. At sa ilalim ng pahina, katabi ng pirma ni Leandro, ay ang pamilyar na sulat kamay ng aking sariling kapatid na si Felicidad. Nagpapatunay na ako ay may malubhang sakit sa isip at hindi na kayang mag-alaga ng sarili kong anak. Isang tuyong tawa ang kumawala sa aking mga labi sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang aking sariling dugo ay sumama sa mga demonyong gustong kumuha ng aking anak. Hinaplos ko muli ang aking sinapupunan habang ang aking mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. Maghanda kayo, dahil hinding-hindi ko hahayaang lumuhod ang aking anak sa inyong mga paanan. Maaga pa lamang ay binalot ko na ng sadyang kaguluhan ang aming malawak na silid. Isa-isa kong itinapon ang mga damit mula sa aking walk-in closet, binuksan ang mga kahon ng alahas, at nagkunwaring nagpapanik habang hinahaplos ang aking buong katawan na tila may hinahanap. Alam ko kung nasaan ang aking mga emerald earrings. Mismong ako ang nagbaon ng mga ito sa ilalim ng kutson ng aming kama kagabi. Ngunit, kailangan kong makita ni Leandro na unti-unti na nga akong nawawala sa sarili. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng pagpihit ng hawakan ng pinto bago pumasok si Leandro. Agad na dumaan ang isang mabilis na kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata nang makita ang gulo. Ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang maskara ng matinding pag-aalala.
Sweetheart, what's wrong? Bakit ganyan ang ayos ng silid natin? Tanong niya habang mabilis na lumalapit sa akin at hinahawakan ang aking mga nanginginig na balikat. Ang mga hikaw ko, Leandro. Yung emerald earrings na ibinigay mo sa akin nung anniversary natin, nawawala. Nanginginig kong tugon. Pilit kong pinapuputla ang aking mukha sa pamamagitan ng mababaw na paghinga. I left them on the vanity table last night. Sigurado ako. Pero wala rito ngayon. Nakita mo ba? Inakay niya ako paupo sa harap ng salamin. Kinuha niya ang aking hairbrush at dahan-dahang sinimulang suklayin ang aking mahabang buhok. Ang bawat lapat ng suklay sa aking anit ay parang gapang ng mga malamig na uod, ngunit nanatiling patag ang aking mukha sa salamin. Tinitigan ko ang kanyang refleksyon, ang mukha ng isang lalaking handa akong ilibing ng buhay para sa kanyang sariling interes. Flora, honey, I told you, you need to rest. Bulong niya ng may laming na nakakakilabot habang ipinagpapatuloy ang pagsuklay. Hapon mo na ngang inilagay ang mga hikaw mo sa loob ng malaking vault sa ibaba kahapon. I was there, remember? You locked it yourself at sinabi mo pa sa akin na natatakot kang manakawan. Your memory is slipping, sweetheart. Pregnancy is making you so unstable. You can't keep running Salcedo audit firm like this. Hayaan mo na ang mga board members ko sa Montesilio Group ang humawak ng administration ng kumpanya mo. Just sign the management transfer later. Yumuko ako, nagkunwaring napagod, at tuluyang sumuko sa kanyang mga manipulasyon. Hinawakan ko ang aking ulo at bumuntong hininga. Siguro tama ka, Leandro. I feel so dizzy lately. Hindi ko na alam kung anong totoo sa hindi. Pero bago ang management transfer, may inihanda akong ilang pansamantalang papeles. Authorization papers para sa darating na audit board meeting ng Salcedo Audit Firm. Gagamitin mo ito para irepresenta ako. Inilabas ko ang isang kulay gintong folder mula sa aking bag at iniabot sa kanya. Ito ang aking pain. Bilang isang senior auditor, alam ko kung paano magtago ng mga kasunduan sa ilalim ng mga technical na termino ng batas. Sa gitna ng makakapal na talata ng dokumento, palihim kong ipinasok ang isang sugnay ng solidary liability. Isang legal na bitag na nagsasaad na sa oras na gamitin niya ang authorization na ito upang ilipat ang anumang ari-ariya ng aking kumpanya, otomatiko niyang inaako ang lahat ng utang at pananagutan ng Salcedo Audit Firm bilang kanyang personal na obligasyon. Sa kanyang pagmamadali at kasakiman na masakop ang aking negosyo upang pagtakpan ang kanilang bilyong pisong utang, alam kong hindi niya babasahin ang bawat maliit na titik. Tinitigan ni Leandro ang dokumento. Nakita ko ang mabilis na paglunok ng kanyang laway, ang kasabikan na pumuno sa kanyang mga mata nang makita ang aking pangalan na nakapirma na sa ibaba. Don't worry, honey. Ako na ang bahala rito. I will protect your firm. Wika niya habang mabilis na kinukuha ang kanyang mamahaling panulat at pinirmahan ang kasunduan. Magpahinga ka na muna rito. I need to bring this to the office. Nang tuluyan na siyang makaalis, agad na nawala ang panghihina sa aking mga mata. Tumayo ako ng tuwid at mabilis na bumaba patungo sa garahe. Nakita ko si Mang Nestor na abala sa paglilinis ng sasakyan. Nagkunwari akong lumabas upang kumuha ng sariwang hangin sa hardin. Nestor! Mahina kong tawag habang lumalapit sa gilid ng kotse. Mabilis siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga matang may edad na ipunan ng lihim na pag-aalala. Lumingon siya sa paligid upang tiyaking walang nakakakita sa amin. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang pakete ng maternity wet wipes. Sa loob nito, nakabalot sa plastic, ay ang maliit na flash drive na naglalaman ng mga orihinal na kasunduan at audit trails ng Salcedo Audit Firm bago pa man ito pasukin ng mga Montesilio. Itago mo ito, Nestor. Huwag mong hahayaan makuha ito ni na Leandro o Doña Salvacion. Kahit anong mangyari, bulong ko. Tinanggap ni Mang Nestor ang pakete. Ang kanyang magaspang, maitim at kalos na mga kamay ay mahigpit na sumara sa ibabaw ng aking mga daliri.
Isang tahimik na pangako ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang katapatan na mas matibay pa sa anumang pirma sa kasunduan. Asahan ninyo, Ma'am Flora. Kahit buhay ko ang maging kapalit, hinding-hindi nila ito mahahawakan. Bulong ng matanda, bago mabilis na isiniksik ang pakete sa ilalim ng upuan ng driver. Bumalik ako sa aking silid nang may bahagyang kapanatagan. Ngunit nang buksan ko ang aking laptop upang suriin ang security logs ng aking kumpanya, isang bagong alarma ang pumukaw sa aking pansin. May nagtangkang pumasok sa aking remote database gamit ang aking personal na admin credentials. Ang IP address ng nag-access ay nagmula sa loob mismo ng mansyong ito, particular sa pribadong opisina ni Doña Salvacion. Bukod sa akin at kay Leandro, tanging ang aking pribadong assistant sa opisina ang may hawak ng password na iyon. Sino sa kanila ang nagbenta ng aking impormasyon sa aking biyenan? Upang hanapin ang sagot, binuksan ko ang aking telepono at pinindot ang app na nakakonekta sa isang lihim na CCTV camera na palihim kong ipinalagay sa malaking puno ng talisay sa likod bahay. Sa maliit na screen, nakita ko si Leandro na nakatayo sa ilalim ng lilim ng mga dahon. Kasama niya ang aking kapatid na si Felicidad. Nanginginig si Felicidad habang nakikipag-usap at nakita ko ang pag-abot ni Leandro sa kanya ng isang makapal na kulay kahel na sobre bago dahan-dahang hinaplos ang kanyang balikat. Inilapag ko ang baso ng tubig sa ibabaw ng lamesa nang pumasok si Felicidad sa aking silid. Nanginginig ang kanyang mga labi, namumula ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag, kung saan alam kong nakatago ang makapal at kulay kahel na sobreng iniabot ni Leandro kanina sa harden. Ate, kailangan natin ng tulong. Panimula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, ngunit iniiwasan niyang tumingin ng diretsyo sa aking mga mata. Yung utang ni Mama sa bangko, kukunin na nila ang bahay natin sa susunod na buwan. Si Leandro lang ang may kaya. Sabi niya sa akin, handa siyang bayaran ang lahat ng utang ni Mama. Tinitigan ko ang aking kapatid. Ito ang batang babaeng ipinaglaban ko. Ang emeng pinag-aral ko sa kolehiyo gamit ang aking sariling sweldo. Ang dugo ng aking dugo na hiningan ko ng kanlungan sa gitna ng aking kaguluhan. At ngayon, nakatayo siya sa aking harapan. Ibinebenta ang aking kalayaan at ang aking anak kapalit ko mga pangako ng isang demonyo. Isang nag-iisang luha ang dahan-dahang gumapang mula sa aking mata. Ngunit bago pa man ito tuluyang pumatak sa aking pisingi, mabilis ko itong pinunasan. Hawak ko ang baso ng tubig at nakita ko ang marahang paglapat ng huling patak ng aking luha sa ibabaw ng malinaw na likido, mabilis na natunaw at naglaho ng walang bakas. Katulad ng aking pagtitiwala sa kanya, mabilis at tuluyang naglaho. Ang bahay ni Mama o ang luho mo, Felicidad? Malamig at mahina kong tanong, ang aking boses ay walang galit, kundi isang patag at nakakapangilabot na katahimikan. Mabilis na nagbago ang mukha ni Felicidad. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang mapanlinlang na depensa. Ginaslight niya ako. Pilit na pinatunayan na ang kanyang katrayduran ay para sa aking ikabubuti. Ate, paano mo nasasabihan? Leandro is doing everything to save us. Sabi niya sa akin, nag-aalala siya sa iyo. Pasigaw niyang wika. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pilit na pagtatanggol sa kanyang sarili. You're not well, Ate Flora. Sabi niya sa akin, hindi ka na raw natutulog, nag-iilusyon ka na, at nakakasama yan sa baby. Leandro loves you. Huwag mo siyang pagdudahan. Kung hindi dahil sa kanya, nasaan na tayo ngayon? Bakit pa napakamapaghinala mo? Tumayo ako mula sa aking upuan. Hindi ko siya sinampal, hindi ko siya sinigawan. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa malawak na bintana ng aking silid, nakatingin sa makulimlim na kalangitan ng Cebu, na tila sumasabay sa dahan-dahang paglamig ng aking puso. Sana ay sapat ang halagang ibinigay niya para sa iyong konsensya, Felicidad. Bulong ko. Sapat lamang upang marinig ng nanginginig kong kapatid. Naniga si Felicidad sa kanyang kinatatayuan.
Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ate, anong ibig mong sabihin? Umalis ka na, at huwag mo nang tatawagin ang pangalan ko kailanman. Malamig kong pinalatugon nang hindi lumingon sa kanya. Ate Flora, let me explain. Akmang lalapit siya upang hawakan ang aking braso. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, lumingon ako at tinitigan siya gamit ang aking mga matang walang anumang init. Ang aking tingin ay sapat na upang mapaurong siya sa takot. Walang nagawa si Felicidad, kundi mabilis na tumakbo palabas ng aking silid, umiiyak sa labis na takot at kahihiyan. Lumingon ako sa ibaba ng aking balkonahe. Nakita ko si Felicidad na mabilis na lumabas ng mansyon. Ngunit bago siya makalapit sa malaking tarangkahan, nakatayo roon si Doña Salvacion. Suot ang kanyang mamahaling lace na belo para sa pagsisimba. Hinarap niya ang gwardiya sa gate at ang kanyang boses ay umabot sa aking pandinig sa gitna ng tahimik na hapon. Huwag ninyong hahayaang lumabas si Flora sa bahay na ito nang walang pahintulot ko. I-lock ninyo ang gate. Utos ng matanda ng may malamig na kapangyarihan. Narinig ko ang tuyong lagutok ng kadena at bakal ng tarangkahan na binuhat at isinarang mahigpit. Ako ay opisyal lang nakakulong sa loob ng kanilang sariling mansyon. Ngunit sa halip na matakot, dahan-dahang gumuhit ang isang malamig na ngiti sa aking mga labi. Ang bitag ay tuluyan ng sumara. At dito magsisimula ang kanilang sariling pagkasunog. Ang katahimikan ng mansyon sa gabi ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa aking bawat paghinga. Sa likod ng mga nakasarang pinto, ramdam ko ang panunood ng kanilang mga mata. Bumukas ang pinto ng aking silid at pumasok si Lusing. Dala niya ang isang pilak na tray na naglalaman ng isang baso ng mainit na gatas. Narinig ko ang marahang paglapat at bahagyang pag-untog ng baso sa tray dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Iniwasan niyang tumingin sa aking malaking tiyan na tila natatakot na makita ang buhay na unti-unti nilang pinapatay sa loob ng aking sinapupunan. Inilapag niya ang tray sa aking bedside table at akmang tatalikod na upang lumabas. Ngunit tumayo ako at hinarangan ang kanyang daanan. Tinitigan ko ang gatas. Pagkatapos ay ang kanyang natatakot na mukha. Matagal mo na akong inaalagaan, Lusing. Panumula ko. Ang aking boses ay nanginginig sa lamig ng yelo. Alam kong alam mo kung ano ang nasa loob ng gatas na ito. Nanigas si Lusing. Dahan-dahang nang hina ang kanyang mga binti hanggang sa tuluyan siyang mapaluhod sa aking harapan. Dito ay naramdaman ko ang sugdulang pighati ng isang taong nagigipit. Mahigpit na humawak ang kanyang mga nanginginig at kulubot na daliri sa laylayan ng aking maternity dress. Umiiyak ng walang tunog sa labis na takot at kahihiyan. Ang kanyang pagmamakaawa ay naging isang malamig na hampas ng katotohanan sa aking dibdib. Ma'am Flora, patawarin ninyo po ako. Bulong niya sa gitna ng paghikpi. Tinatakot ako ni Doña Salvacion. Ang pamilya ko sa Cebu, may utang na loob kami sa kanila. Sila ang nagmamay-ari ng lupang tinitirhan ng mga apo ko. Palalayasin sila sa lansangan at ipapakulong ang asawa ko kung hindi ko susundin ang utos na patulog-tulugan kagabi-gabi. Patawarin mo ako, ma'am. Wala akong pagpipilian. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na pagpapasya. Tumayo ka, Lusing. Kung gusto mong protektahan ang pamilya mo, makinig ka sa akin. Mula ngayon, ipagpapatuloy mo ang paghahanda ng gatas na may gamot na ibinibigay sa iyo ni Leandro. Tumingala si Lusing, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Ma'am, pero malalason kayo ng baby. Hindi ko ito iinumin, mariin kong tugon. Palalitan ko ito ng malinis na gatas na palihim kong itinabi sa aking vanity table. Ngunit kailangan kong panatilihin ang totoong may lason na gatas sa loob ng isang maliit na lalagyan upang ipasuri kay Mang Nestor sa labas. At huwag kang mag-alala. Nakikita mo ba ang munting itim na butil sa ibabaw ng pinto? Itinuro ko ang halos hindi mapansing CCTV camera
na itinago ko sa gilid ng kisame ng kusina at ng aking silid. Kinukunan niyan ang bawat galaw ni Leandro tuwing nilalagyan niya ng tableta ang gatas ko. Sila mismo ang gumagawa ng sarili nilang hapol ng bitay. Mabilis na pinunasan ni Lusing ang kanyang mga luha at tumayo. May dalang bagong katatagan. Pagkaalis niya, ilang minuto lamang ang lumipas nang pumasok si Leandro. Suot niya ang kanyang satin na pantulog, ang kanyang mukha ay puno ng paimbabaw na kalinga, habang nakatingin sa baso ng gatas. "Did you drink your milk, honey?" Tanong niya habang lumalapit at hinahaplos ang aking pisngi. "You need to sleep." Sabi ni Lusing sa akin, medyo nag-hysterical ka na naman daw kay Felicidad kanina. "I'm so worried about your mental state, sweetheart. Baka kung ano ang magawa mo sa sarili mo." Tinitigan ko siya habang dahan-dahan kong inilalapit ang baso ng gatas na pinalitan ko na ng malinis sa aking mga labi. Ininom ko ito ng buo sa harap ng kanyang nanunuring mga mata, hindi pinuputol ang aming tinginan. Gumuhit ang isang malalim at mapanlinlang na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay ng isang mamamatay tao na nag-aakalang nakuha na niya ang kanyang biktima. "Masarap ang gatas, Leandro. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin." Malamig kong wika habang ibinababa ang baso. "Anything for my family, honey. Magpahinga ka na." Sagot niya, bago ako hinalikan sa no at lumabas ng silid ng may kapanatagan. Nang masiguro kong tuluyan na siyang nakaalis, mabilis kong kinuha ang totoong gatas na may lason na itinabi ko sa loob ng isang maliit na botelya ng pabango, isiniksik ito sa ilalim ng aking unan upang ibigay kay Mang Nestor bukas. Biglang umalingaw-ngaw ang banayad at mabilis na panginginig ng aking lihim na telepono mula sa ilalim ng kutson. Kinuha ko ito at sinagot ang tawag. Isang matalas, seryoso, at estrangerong boses ng isang babae ang bumasag sa katahimikan ng gabi. "Flora, ako si Katie." Mariing pahayag ng babae sa kabilang linya. "Huwag mong inumin ang gatas o kahit anong ibinibigay nila sa'yo gabi-gabi. May nahanap akong ebidensya tungkol sa doktor na binabayaran ni Doña Salvacion upang gumawa ng peking psychiatric report mo. Don't drink it. Papunta na ako dyan." Napatitig ako sa kawalan habang ang boses ni Katie ay patuloy na umuusad sa aking pandinig. Tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong digmaan. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking lihim na telepono pagkatapos ng tawag ni Katie. Sa gitna ng dilim, pinanood ko ang marahang paggaspang ng kurtina sa bintana ng aking balkonahe, na tila sumasabay sa mabilis na pagtibok ng aking puso. Makalipas ang ilang minuto, isang anino ang maliksing lumusot mula sa balkonahe. Isang daanan na palihim na binuksan ni Mang Nestor mula sa ibaba. Si Katie. Suot niya ang isang madilim na jacket, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa parehong lamig ng yelo na mayroon ako. Hindi ko binuksan ang ilaw. Ang tanging nag-uugnay sa amin ay ang malamlam na sikat ng buwan na sumisira sa kadiliman ng aking silid. Umupo si Katie sa kahoy na upuan sa harap ko. Ipinatong ang kanyang mga binti at tinitigan ako ng walang anumang paimbabaw na emosyon. "Huwag mo akong titingnan na parang tagapagligtas mo, Flora." Panimula niya sa isang matatag na bulong. Ang kanyang boses ay may halong taglish na nagpapakita ng kanyang mataas na pinag-aralan. "Hindi kita tinutulungan dahil mabuti akong tao. I am Caridad, an illegitimate child of the Montecillo family. Itinakwil ako ni Doña Salvacion na parang dumi noong bata pa ako. I want my inheritance, and I want to ruin her. Your case is my golden ticket to destroy the Montecillo brand. We are business partners here, nothing more, nothing less." Tumingin ako sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Sa halip na matakot o masaktan sa kanyang brutal na katapatan, naramdaman ko ang isang malalim na paghanga. Pagod na ako sa mga taong lumalapit sa akin na may suot na maskara ng pag-ibig at habag, ngunit may hawak na kutsilyo sa likod.
Ang katapatan ng kanyang interes ay mas matibay pa sa anumang huwad na pangako. Good, malamig kong tugon. I don't need a saint, Katie. I need a shark. Let's make a deal. Kinuha ko ang flask sa aking tabi at sinalinan ng malamig na tubig ang 2 baso ng kristal. Narinig ang marahang pagdampi ng 2 baso sa kadiliman, isang tahimik na tipan ng 2 babaeng parehong pinagkaitan ng katarungan ng iisang makapangyarihang pamilya. Walang tunog ng pag-untog, tanging ang lapat ng baso na naging selyo ng aming kasunduan. Iniharap ko sa kanya ang aking laptop. Heto ang mga nakalap kong audit trails ng kumpanya ko. At higit sa lahat, ang authorization paper na pinirmahan ni Leandro kanina. Mabilis na binasa ni Katie ang dokumento sa ilalim ng liwanag ng screen. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. This is brilliant, Flora! Bulong niya ng may paghanga. With this solidarity liability clause, the moment he tries to absorb your firm's assets to cover Montesio's bad debts, he is legally tying his own neck to your firm's liabilities. He signed his own financial death warrant nang hindi niya nalalaman. He was too greedy to read the fine print. Ngunit kailangan natin ng patunay na ginagawa nila ito habang nilalalason ako, wika ko. I have the name of the doctor, sagot ni Katie. Dahan-dahang inilapit ang kanyang muka sa akin. Dr. Aranas. He was paid 5 million pesos by Doña Salvacion to write your fake mental evaluation. Gagamitin nila ito sa darating na guardianship hearing. But we have a bigger problem, Flora. Judge Alcantara, the judge assigned to your case next week, is Leandro's godfather. Hawak nila ang korte. Kung gayon, kailangan natin silang pilitin na ipresenta ang pekeng report na yon sa ilalim ng sumpa sa korte. Malamig kong tugon. Perjury and fraud in open court. Kapag ginawa nila yon sa harap ng media, kahit ang kanilang ninong na hukom ay hindi sila magagawang iligtas. Habang tinatapos namin ang aming plano, isang biglaang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Narinig ko ang mabibilis at mabibigat na yabag ng mga sapatos ni Leandro sa koridor. Nagmamadaling patungo sa aking silid. Walang oras upang makalabas si Katie sa balkonahe. Ang bawat hakbang ni Leandro ay tila isang pintig ng oras na nagbabadyang sumabog. Mabilis na gumuhit ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng hawakan ng pinto mula sa labas. Sa isang mabilis na hudyat ng aking kamay, itinuro ko kay Katie ang direksyon ng aking walk-in closet. Maliksi siyang lumusot sa loob at nagtago sa gitna ng makakapal na Amerikana at mga nagkalat na damit sa sahig. Ang mismong gulong ginawa ko kaninang umaga na hindi ko ipinalinis upang maging perpektong kanlungan sa oras ng panganib. Bumukas ang pinto. Pumasok si Leandro na hawak ang isang mamahaling kwadradong katad na folder. Huminto siya sa may pinto. Pinadadaloy ang kanyang mapanuring mga mata sa kabuuan ng aking silid. Sweetheart, bakit gising ka pa? At sinong kausap mo? Narinig kong may bumubulong dito. Tanong niya, dahan-dahang lumalapit sa aking higaan habang nananatiling alerto ang kanyang pakiramdam. Wala akong kausap, Leandro. Nagsasalita lamang ako sa sanggol natin. Malamig kong tugon, habang dahan-dahang hinahaplos ang aking tiyan. Hindi ako makatulog dahil sa sakit ng aking puson. May kailangan ka ba? Tila nabawasan ang kanyang paghihinala. Umupo siya sa gilid ng aking kama at binuksan ang folder sa kanyang kandungan. I need you to sign this final corporate deed, Flora. Wika niya. Inilalapit sa akin ang kasunduan ng Salcedo Audit Firm. Ito ang formal na paglilipat ng guarantor liability sa kumpanya mo para sa utang ng Montesilio Group. Kailangan nating maihain ito sa bangko bukas ng umaga upang maaprubahan ang aming loan restructuring. Huwag ka na mag-alala. After this, everything will be fine. Tinitigan ko ang papel. Ito ang huling piraso ng aking patibong. Ang dokumentong ito ang magpapatupad sa Solidarity Liability Clause na pinirmahan niya sa gintong folder noong isang araw. Sa oras na idikit ko ang aking panulat dito,
Otomatiko niyang itinatali ang kanyang sariling leeg at ang buong ari-ariya ng pamilya Montesillo sa lahat ng utang ng aking kumpanya. Sila mismo ang nagmamadaling humila sa tali ng kanilang sariling bitayan. Nagkunwari akong pagod at walang lakas upang lumaban. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinawakan ang aking noo na tila nahihilo. Sige na, Leandro. Ibigay mo na sa akin ang panulat. Pagod na ako. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito upang makapagpahinga kami ng anak ko. Bulong ko sa isang boses na tila pira-piraso. Iniabot niya ang panulat ng may kasabikan. Maingat kong isinulat ang aking pirma sa ibabaw ng linya. Ngunit katulad ng aking plano, sadyang binago ko ang aking lagda sa pamamagitan ng pagtanggal sa lihim na tuldok sa ilalim ng unang titik. Isang katibayan na gagamitin ko sa korte upang patunayan na ako ay nasa ilalim ng impluwensya ng bawal na gamot at pananakot ng pirmahan ko ito. Higit sa lahat, ang aking nakatagong kamera sa itaas ay malinaw na nagre-record sa kanya habang nakatayo sa ibabaw ng isang buntis na nanghihina upang pilitin itong pumirma. Bago ko pa maiabot ang folder, narinig ko ang mabibilis at mararanyang yabag ng mga sapatos ni Doña Salvacion sa koridor hanggang sa tuluyan siyang pumasok sa aking silid. Tumingin siya kay Leandro. Pagkatapos ay sa dokumentong hawak nito. Nakapirma na ba siya? Malamig na tanong ng matanda. Tumango si Leandro at ipinakita ang papel. Tumingin sa akin si Doña Salvacion nang may sukdulang paghamak. Ang kanyang mukha ay puno ng paimbabaw na tagumpay ng isang reynang nagpapasuko sa kanyang alipin. Mabuti naman, Flora. At least you finally know your place. Wika ni Doña Salvacion. Dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga daliri gamit ang mamahaling panyo na may burda. A wife is just an ornament to her husband's family. You should focus on carrying our heir and let the real Montesillos handle the business. Huwag mo nang pakialaman ang mga bagay na hindi para sa iyo. Tumingin ako sa kanya nang may malamig at tinlang na anino sa aking mga mata. As you wish, Mother. Lumabas silang dalawa at narinig ko ang tuyong tunog ng susi na dahan-dahang umiikot sa labas upang muli akong ikulong sa silid. Nang masiguro kong ligtas na, lumabas si Katie mula sa walk-in closet. Tumingin siya sa akin nang may matinding gulat at nanginginig na paghanga sa kanyang mga mata. You are brilliant, Flora, bulong ni Katie. Sila mismo ang naglakad patungo sa kanilang sariling katatayan nang may ngiti sa kanilang mga labi. Ngunit bago pa man kami makapagdiwang, biglang sumindi ang screen ng aking lihim na tablet. Isang mensahe mula kay Mang Nestor ang pumasok, naglalaman ng isang nakatuping dokumento na may tatak ng pulisya ng Cebu. Ito ay isang opisyal na summons. Isinampa ng pinsan ni Leandro ang kaso ng pagnanakaw at pananakit laban sa akin. Sila ay may pahintulot na dakpin ako bukas ng umaga upang ipasok sa piitan. Mabilis na lumipas ang magdamag. Bago pa man sumikat ang araw, palihim nang nakalabas si Katie sa mansyon sa tulong ni Mang Nestor upang ihanda ang aming ganting salakay sa batas. Naiwan akong mag-isa sa loob ng nakasarang silid, naghihintay sa pagdating ng bagyo. Narinig ko ang papalapit na tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulis mula sa malayo, na dahan-dahang bumasag sa katahimikan ng umaga sa labas ng tarangkahan ng mga Montesillo. Pagkabukas ng pinto ng aking silid, pinangunahan ako ng mga gwardiya pababa sa marangyang sala. Doon ay tumambad sa akin ang isang napakagandang dula. Kasama ng mga pulis ang mga reporter at cameraman na personal na inanyayahan ni Doña Salvacion upang saksihan ang aking pagbagsak. Umiiyak ang aking biyenan. May hawak na panyo sa kanyang mga mata habang humihitbi sa harap ng mga nakatutok na lente ng kamera. Sinasaktan niya kami. Nilalaso niya ang pamilya ko at ngayon ay pinagtangkaan pa niyang patayin ang sarili kong anak. Palahaw ni Doña Salvacion, ipinapakita ang kanyang galing sa pagganap bilang isang kaawa-awang biktima. Hindi naligtas ang buhay namin sa kanya.
isang kriminal ang pinatuli ko sa aking tahanan. Nakatayo ako sa gitna ng sala, suot ang aking simpleng maternity dress. Marahan kong hinaplos ang aking 8 buwang sinapupunan habang nakatitig sa kanila ng may malamig at tinlang na ngiti. Ang aking likod ay nanatiling tuwid. Walang bakas ng takot o kahihiyan sa aking muka. Tumingin ako sa kapitan ng pulisya na hawak ang opisyal na dokumento ng pagdakip. Let's go. I will not resist. Seryoso kong wika. Ang aking boses ay umalingaw sa buong sala. Dahilan upang matigilan ang mga reporter sa aking kalmado at matapang na tindig. Humahangos na pumasok si Leandro mula sa koridor. Lumapit siya sa akin na may suot na mukha ng isang durog na asawa sa harap ng mga kamera. Flora, bakit mo ba ito ginagawa sa amin? I gave you everything. I loved you so much. Why did you have to steal from the company and attack my cousin? Sigaw ni Leandro, pinupunasan ang kanyang sariling luha habang nakahawak sa aking mga balikat. Please, get some help, sweetheart. Para sa anak natin. Ang kanyang kaplastikan ay naging parang asidong sumunog sa natitira kong pasensya. Ngunit pinilit kong manatiling malamig ang aking isip. Dito ko marahas na hinawakan ang aking sariling braso. Ibinaon ang aking mga kuko sa aking balat upang pigilan ang panginginig ng aking katawan sa harap ng mga naglalagablab na kislap ng mga kamera. Isang tahimik na laban upang panatilihin ang aking dangal sa gitna ng kanilang maruming palabas. Lumapit ako sa kanyang tainga, sapat lamang upang marinig niya ang aking bulong na kasing lamig ng yelo. Tapon na ang maskara mo, Leandro. Tapos na ang palabas mo. Magkita tayo sa korte. Naniga si Leandro. Nakita ko ang mabilis na takot na dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na binalot ng isang malalim na buntong hininga ng pagkatalo para sa mga reporter. Inakay ako ng mga pulis palabas ng mansyon. Ang walang awang kislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng mga reporter ay sumalubong sa aking muka sa bawat hakbang ko patungo sa sasakyan ng pulis. Pinasok ako sa loob ng kotse ng pulis habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon. Tinitigan ko ang aking biyenan na nakatayo sa balkonahe. Suot ang kanyang ngiti ng tagumpay. Ngunit hindi niya alam, ang bawat kislap ng kamera kanina ay naging dokumentasyon ng aking unang hakbang sa pagganti. Tinala ako sa holding cell ng presinto, isang malamig, madilim at amoy kalawang na selda. Naupo ako sa sementong upuan habang nakatingin sa rehas. Nagsimula akong mag-isip. Sino sa loob ng presinto ang binayaran ng malaking halaga ng mga Montesillo upang madaliin ang aking pagdakip ng walang sapat na warrant of arrest? Bago ko pa masagot ang aking sariling tanong, isang biglaang matalim na sakit ang marahas na gumuhit sa aking puson. Isang matinding kirot na nagpabagal sa aking paghinga at nagpabilis sa tibok ng aking puso. Naramdaman ko ang marahas na pagpisil at pagliit ng aking sinapupunan. Ito ay masyadong maaga. 8 pa lamang ang buwan ng aking anak. Humawak ako sa rehas ng selda habang ang matalim na sakit ay dahan-dahang kumalat sa aking buong katawan, pinupunit ang aking natitirang lakas sa gitna ng malamig na kadiliman. Pinilit ko ang aking sarili na manatiling gising sa kabila ng matinding kirot na patuloy na pumupunit sa aking sinapupunan. Alam kong kapag nawalan ako ng malay sa loob ng madilim na seldang ito, nakuha na ng pamilya Montecillo ang kanilang huling tagumpay. Narinig ko ang mabibilis na yabag ng mga sapatos mula sa pasilyo. Dumating si Katie, kasama si Mang Nestor at isang opisyal na doktor ng korte. Hawak ni Katie ang isang patong ng mga papeles. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit habang humaharap sa mga pulis sa presinto. Flora! Mabilis na lumapit si Katie sa rehas. I have the emergency medical release and bail papers. We are getting you out of here right now. Humawak ako sa bakal. Pinapawisan ng malamig. Ngunit ang aking isip ay nanatiling gising at kasing lamig ng yelo. Katie, huwag mo lang akong ilabas. Mahina, ngunit mariin kong bulong.
Siguraduhin mong nakatutok ang mga kamera sa labas. Ipaalam mo sa media na tinatanggihan ng pamilya Montesillo na bigyan ako ng medical na tulong upang mamatay kami ng anak ko sa loob ng seldang ito. Dahan-dahang inyabot sa akin ni Mang Nestor ang isang thermos sa pamamagitan ng mga siwang ng rehas. Binuksan ko ito at uminom ng mainit na tubig. Naramdaman ko ang init ng tubig na dumaan sa aking tuyong lalamunan. Ang tanging init sa gitna ng malamig at walang pusong seldang ito. Isang simpleng kalinga mula sa isang matapat na driver na nagbigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Humarap si Katie sa kapitan ng pulisya na nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa dokumento ng korte. Ibinagsak ni Katie ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. "Captain, this is a court-mandated medical release." Matatag na pahayag ni Katie. Ang kanyang boses ay walang takot. Ang kliyente ko ay nakakaranas ng matinding pre-eclampsia dahil sa mga bawal na gamot na palihim na ibinigay sa kanya. "If she loses this baby inside this jail, your badges are gone. I will sue this entire precinct for attempted murder and human rights violations sa harap ng buong bansa." Magpapasya ka ba ngayon? O tatawagan ko ang NBI? Nawalan ng kulay ang mukha ng kapitan. Alam niyang walang sapat na halaga ng pera ang mga Montesillo ang makakapagligtas sa kanya mula sa isang pambansang iskandalo. Mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na buksan ang selda. Inilabas ako patungo sa naghihintay na ambulansya sa ilalim ng proteksyon ng mga doktor ng korte. Sa labas ng presinto, ang mga naglalagablab na kislap ng mga kamera ay sumalubong sa akin. Si Katie ay humarap sa mga reporter ng may matalas na pananalita. Ibinubunyag ang kawalang puso ng pamilya Montesillo na sadyang nagkulong sa isang buntis upang itago ang kanilang korupsyon. Sa loob ng ospital, matapos akong bigyan ng poon ng lunas upang patatagin ang aking kondisyon at pigilan ang maagang panganganak, pumasok si Katie sa aking silid. Gayunpaman, nakita kong biglang sumindi ang kanyang telepono sa mesa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang pumasok. "Back off the Montesillo case if you want to keep breathing, Katie." Tiningnan ko si Katie. Ngunit hindi siya natakot. Dahan-dahang gumuhit ang isang mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi habang ipinapakita sa akin ang huling dokumento ng korte para sa pagdinig bukas ng umaga. "Flora, may malaking problema tayo." Seryoso niyang wika. Itinuturo ang nakasulat sa dokumento. "The judge assigned to our hearing tomorrow is Judge Alcantara." Tinitigan ko ang pangalan sa ibabaw ng puting papel. Judge Alcantara, ang ninong ni Leandro sa kasal at ang matalik na kaibigan ni Doña Salvacion. Ang buong laro ay sadyang madaya mula sa simula. Umalinggaw-nggaw ang tuyong tunog ng paglapat ng kahoy na maso ng hukom sa ibabaw ng mesa upang simulan ang pagdinig. 5.3. 2. 1.3. Pumasok ako sa loob ng malamig na silid-pulungan ng Cebu Court na naka-wheelchair, suot ang isang simpleng puting maternity dress. Mukha akong mahina, walang laban, at tila sumusuko na sa tindi ng aking kalagayan. Ngunit sa ilalim ng aking tahimik na anyo, ang aking isip ay nanatiling gising at kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Mula sa kabilang panig, sinalubong ako ng mapagmataas na ngiti mina Leandro at Doña Salvacion. Nakaupo sa mataas na upuan si Judge Alcantara, ang kanilang matalik na kaibigan, na tila nagmamatyag sa amin ng may lihim na kampanteng pagtingin. Tumayo ang kanilang mamahaling abogado, si Attorney Villarreal, at mayabang na iniharap ang mga kasunduan at psychiatric report na nilagdaan ni Dr. Aranas. "Your Honor," madamdaming panimula ng abogado, ipinapakita ang peking papel sa hukom. "It breaks our hearts, but we must protect Mrs. Flora Montesillo from her own unstable mind. Lalo na ngayon na malapit na siyang manggana. Ayon sa pagsusuri ng aming espesyalista, siya ay nakakaranas ng malubhang schizophrenia at postpartum psychosis na nagsimula ng maaga.
Ang kanyang kumpanya at ang bata ay nangangailangan ng agarang pang-angalaga ng kanyang asawa. Sumunod na tumayo si Leandro sa tabi ng kanyang abogado, umaaktong parang isang durog at nag-aalalang asawa. I loved her, Your Honor. Pero natatakot ako para sa anak namin. She tried to hurt my family. Hindi ko na siya kilala. Saksi rin sa kanilang maruming laro ang aking kapatid na si Felicidad. Nang tawagin ang kanyang pangalan upang tumayo sa witness stand, nanginginig ang kanyang mga binti habang lumalakad. Iniiwasan niyang tumingin sa aking direksyon. Opo, Your Honor. Pagsisinungaling ni Felicidad habang nakahawak sa Biblia. Ate Flora has always been unstable. Madalas siyang magsalita mag-isa sa gabi at nakita ko po siyang sinisira ang mga gamit sa loob ng silid niya. She is dangerous to herself and to the baby. Mas mabuti pong si Leandro muna ang humawak ng mga ari-arian niya. Hindi ko siya sinigawan. Hindi ako umiyak. Nanatili akong nakaupo sa aking wheelchair. Nakatitig sa kanya, gamit ang aking mga matang, walang anumang emosyon. Isang malamig at patay na tingin na tila yelo na dahan-dahang sumasakal sa kanyang leeg. Dahil sa aking katahimikan, nagsimulang mautal si Felicidad sa kanyang mga sinasabi. Pinagpapawisan ng malamig sa harap ng hukom. Dito ko dahan-dahang hinawakan ang munting pilak na pendant ng aking kwintas na may larawan ng aking yumaong ama. Ang aking mga daliri ay marahang humaplos sa malamig na metal, kumukuha ng lakas mula sa tanging alaala ng tunay na pamilya na mayroon ako. Isang tahimik na sandali ng pagpapasya bago ko tuluyang bitawan ang aking ganting salakay. Tumayo si Katie, suot ang kanyang matikas na itim na Amerikana at humarap kay Felicidad. Felicidad, sinabi mo na pinirmahan mo ang psychiatric declaration kahapon dahil nag-aalala ka sa iyong kapatid. Simula ni Katie, ang kanyang boses ay patag, ngunit puno ng banta. Ngunit ayon sa bank records na hawak ko, sa mismong araw na pinirmahan mo ang papel na yan, nakatanggap ang iyong ina ng bank transfer na nagkakahalaga ng 3 milyong piso mula sa Montesilio Group upang bayaran ang inyong mortgage sa bangko. Is that a coincidence? Naniga si Felicidad. I don't know. Objection, Your Honor. The financial status of the witness's mother is irrelevant to this guardianship case. Mabilis na sigaw ng abogado ni Leandro. Tumingin si Judge Alcantara kay Katie. Objection sustained. Attorney Katie, stick to the mental capacity of the client. Huwag kang lumihis. Alam kong haharangan ng hukom ang bawat patunay namin. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang aming plano. Habang dahan-dahang naglalakad si Doña Salvacion patungo sa stand upang magbigay ng kanyang sariling pahayag, isang biglang matindi at marahas na sakit ang sumakop sa aking buong katawan. Mas matalim ito kaysa sa mga nakaraang kirot na aking naramdaman sa presinto. Napatigil ako sa aking paghinga. Napakapit ako ng mahigpit sa mga gulong ng aking wheelchair, habang ang aking sinapupunan ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Kasunod nito, naramdaman ko ang biglaang pagbuhos ng maligamgam at basang likido mula sa aking mga binti. Mabilis na pumatak at kumalat sa malamig na sementong sahig ng silid pulungan. Nabasag na ang aking panubigan sa gitna mismo ng pagdinig ng korte. Tumingin ako sa ibaba. Nakikita ang basang mansa na dahan-dahang lumalawak sa puting sahig ng korte, habang ang matinding sakit ay mabilis na humila sa akin patungo sa kadiliman. Your Honor, umaarte lang siya! Narinig ko ang galit na sigaw ni Leandro mula sa entablado ng korte habang nakahawak ako sa aking sinapupunan sa tindi ng sakit. Sinasadya niyang antalahin ang pagdinig na ito dahil alam niyang matatalo siya. She's trying to manipulate the court, Your Honor. Hindi hinayaan ni Katie na magpatuloy ang kanyang kaplastikan. Mabilis siyang humarap sa hukom at sumigaw upang patigilin ang mga bulong-bulungan sa buong silid. Your Honor, as a court officer, I demand an emergency medical examination right now. Mariing pahayag ni Katie habang itinuturo ang mga bintana.
The court-appointed medical officer and representatives are already outside. We ran a blood test earlier during her hospital release. Pumasok ang doktor ng korte kasamang kanyang pangkat ng mga nurse. Mabilis nilang nilapitan ang aking wheelchair. Nanlamig ang muka ng doktor nang suriin ang aking presyon at kumuha ng mabilis na pagsusuri. Humarap siya kay Judge Alcantara nang may seryosong muka. Your Honor, she is in active labor with severe preeclampsia. Ang kanyang presyon ay nasa dambuhalang antas na 100 at 80/120. Hayag ng doktor. Ang kanyang boses ay naging parang kulog na nagpatahimik sa buong korte. But more importantly, our laboratory analysis of her blood sample shows massive doses of diazepam and other heavy sedatives. Hindi siya baliw, hindi siya umaarte. Palihim siyang nilalason ng mabibigat na gamot, at ang buhay niya at ng kanyang sanggol ay nasa matinding panganib na yon. Isang malakas na ugong ng paggagulat at galit mula sa mga reporter ang yumanig sa silid. Tumingin ako kay Leandro. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay, nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatingin sa doktor. Habang inihahanda ng mga nurse ang aking stretcher, tiningnan ko si Katie at binigyan siya ng huling hudyat ng aking ulo. Ang aking boses ay nanatiling patag sa gitna ng aking matinding pisikal na sakit. Katie, i-play mo na, bulong ko. Mabilis na nagtunggo si Katie sa media desk ng korte. Sa isang hudyat, ang dambuhalang screen sa likod ng hukom ay biglang sumindi. Nabura ang peking psychiatric report at napalitan ng isang malinaw na video mula sa aking nakatagong kamera sa silid tulugan. Tumambad sa lahat ang mukha ni Leandro, habang maingat na nagbubuhos ng nakalalasong pulbos mula sa capsule patungo sa aking baso ng gatas, kasunod ng malinaw na boses ni Doña Salvacion mula sa speakerphone. Isara mo na ang mga account niya, Leandro. Kapag nanganak na ang baliw na yan, titiyakin nating sa atin mapupunta ang bata. Nabasag ang buong katinuan ng silid pulungan. Ang mga kamera ng lahat ng media ay mabilis na humarap kina Leandro at Doña Salvacion. Ang wad na maskara ng matanda ay tuluyan ng gumuho. Nakatayo siya dun na, tila isang estatwa ng bato na nawala ng buhay. Habang si Leandro ay napaatras sa tinde ng kahihiyan at takot. Kahit si Judge Alcantara ay hindi na magawang ibaba ang kanyang maso upang protektahan sila. Isinakay ako sa stretcher upang isugod sa labas ng korte. Sa gitna ng kaguluhan, mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Katie. Ang aking mga kuko ay bumaon sa kanyang balat bilang isang lihim na tipan ng aming tagumpay. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon bago ako tuluyang ilabas. Habang ipinapasok ako sa loob ng naghihintay na ambulansya, narinig ko ang papalapit at nag-uumapaw na tunog ng sirena ng mga sasakyan ng National Bureau of Investigation, NBI, na pumapaligid sa buong gusali ng korte upang arestuhin ang mga Montesillo. Ngunit ang aking paningin ay dahan-dahang napuno ng kadiliman. Dahan-dahang nawala ang kadiliman sa aking paningin. Napalitan ng nakakasandal na puting liwanag ng delivery room ng ospital. Sa gitna ng aking huling lakas at sa paggabay ng mga doktor, ibinuhos ko ang aking buong pagkatao para sa huling sandali. Narinig ko ang una, malakas, at matinis na iyak ng aking anak na si Marcela. Ang boses na iyon ay tila isang banal na musika na dumaan sa aking pagod na katawan. Isang sukdulang patunay ng aking tagumpay laban sa lahat ng kanilang kasamaan. Niyakap ko ang aking sanggol ng may marahang haplos. Ramdam ko ang init ng kanyang maliit na katawan. Ligtas na kami. Pumasok si Katie sa aking pribadong suite makalipas ang ilang oras. Suot ang kanyang matagumpay na ngiti habang hawak ang mga dokumento ng korte. The court dismissed the guardianship request, Flora. Nakaniting balita ni Katie habang umuupo sa tabi ng aking higaan. Sa tindi ng galit ng publiko at sa bidyong ipinalabas natin, napilitan si Judge Alcantara na mag-inhibit sa kaso. Ang pansamantalang hukom ay ibinasura ng walang kondisyon ang psychiatric claims nila. Inutos din ng korte
na i-freeze ang lahat ng ari-ariang kinuha nila at dahil sa Solidarity Liability Clause na pinirmahan ni Leandro, ang lahat ng utang ng Salcedo Audit Firm ay otomatikong inilipat sa kanyang personal na pananagutan. Hinarang ng korte ang lahat ng kanyang assets upang bayaran ang kumpanya mo. Ipinindot ni KD ang remote control ng telebisyon sa dingding. Tumambad sa balita ang live broadcast ng pag-aresto kina Leandro at Doña Salvacion sa labas ng korte. Nakaposa si Leandro, pilit na tinatakpan ng kanyang mukha mula sa mga nagkakagulong reporter. Sa kanyang tabi, ang buhok ni Doña Salvacion ay nagulo. Ang kanyang mamahaling lace na belo ay napunit habang sumisigaw ng mga malulutong na mura sa mga pulis. Nawalan siya ng kontrol. Ang kanyang paimbabaw na danggal ay tuluyan ng natunaw sa harap ng buong bansa. Tiningnan ko ang screen ng may malamig at tinlang na pakiramdam. Sila ang naghukay ng sarili nilang libingan, KD. Ate Flora, parang awa mo na. Hayaan mo ako magpaliwanag. Narinig ko ang humikbing boses ni Felicidad sa labas ng pinto. Pilit na hinaharangan ng aking mga pribadong gwardiya. Lumingon ako kay Lusing na nakatayo sa tabi ko. Inilabas ko mula sa aking bag ang tseke ng 3 milyong piso na palihim kong ipinakansela sa aking kumpanya bago pa man magsimula ang pagdinig. Ibalik mo sa kanya ang tsekeng ito, Lusing. Patag at malamig kong utos. Sabihin mo sa kanya, sapat na ang 3 milyong pisong ibinayad ni Leandro sa kanyang konsensya. Huwag mo siyang papasukin dito. Wala akong kapatid na handang magbenta ng aking anak. Walang pagpipilian si Lusing, kundi lumabas at iabot ang tseke sa umiiyak kong kapatid. Wala akong puwang para sa toxic na patawad. Ang pagkakanulo ay may kasamang mabigat na kabayaran, kahit pa ito ay nagmula sa sarili kong dugo. Niyakap po si Marcela ng mas mahigpit habang nakatingin sa magandang tanawin ng Cebu mula sa bintana ng aking silid. Naramdaman ko ang marahang paghawak ng maliliit, malalambot, at maiinit na daliri ni Marcela sa aking hintuturo. Isang tahimik na selyo ng aming bagong simula, isang pangako na hinding-hindi ko hahayaang may lumapit na sinumang demonyo sa aking anak. Bago pa man lumabas si KD upang asikasuhin ang mga natitirang papeles, huminto siya sa tabi ng aking mesa at itinuro ang isang puting sobre. The Montesillo Group is declaring bankruptcy, Flora. Pero bago ipasok si Leandro sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, inutusan niya ang kanyang abogado na iwan ang sobreng ito sa mesa mo. Wika ni KD. Tinitigan ko ang plain white envelope na nakahiga sa ibabaw ng lamesa. Tila isang huling anino ng aking nakaraan na naghihintay na buksan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa harap ng dambuhala at makabagong salaming gusali ng kalasad ni Marcela sa Cebu. Ang pundasyon na aking itinatag gamit ang mga niisalbang ari-arian ng Salcedo Audit Firm. Nagbibigay kami ng libreng proteksyong legal, pagsusuring pinansyal, at ligtas na kanlungan para sa mga buntis na kababaihan na nakakaranas ng bawlok sa tahanan at pananalapi. Sinalubong ko si KD sa balkonahe ng opisina. Hawak niya ang kanyang tablet, nakangiting binabasa ang mga huling ulat ng tagumpay ng aming mga tinutulungang ina. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang puting sobre na iniwan ni Leandro, 1 taon nang nakalilipas. Hindi ko ito kailanman binuksan. Walang halaga sa akin kung anong pagsisisi, dumi, o manipulasyon ang nakasulat sa loob nito. Walang alinlangan ko itong inilagay sa ibabaw ng maliit na mangkok ng luwad, kung saan dahan-dahang kinain ng init at marahang liyab ng apoy ang puting papel. Hanggang sa tuluyan itong maging abo na nilipad ng hangin. Tinanong ako ni KD kung pinatawad ko na ba sila. Ngumiti ako ng bahagya habang pinapanood ang abo na naglalaho. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagtanggap sa kanilang karumihan, kundi ang tuluyang paglimot sa kanilang presensya sa aking buhay. Ang aking kapayapaan ay hindi nakasalalay sa kanilang paghingi ng tawad o pagsisisi. Si Leandro at Doña Salvacion ngayon ay mga bilang na lamang sa rehestro ng provincial jail. Sila ay bahagi ng isang madilim na gabi na hindi ko na kailanman babalikan. Sa ibaba ng balkonahe,
Sa malawak at luntiang damuhan, nakaupo si Mang Nestor sa isang kahoy na upuan habang nakangiting binabantayan si Lusing na may hawak na maliit na laruan. At doon, naglalakad ang aking anak na si Marcela, suot ang kanyang simpleng puting damit. Sa kanyang unang taon, dahan-dahan siyang humakbang sa ibabaw ng malambot na damo. Mga mababagal, ngunit tiyak na hakbang patungo sa aking direksyon. Tumingala siya, humalahak ng may matamis na tinig, at mabilis na naglakad patungo sa aking mga bukas na braso sa ilalim ng mainit na sikat ng umaga. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ang tunay at matatag na timbang ng kanyang buhay. Isang reporter mula sa lokal na telebisyon ang lumapit sa akin para sa isang panayam tungkol sa tagumpay ng aming foundation. Tumingin ako ng diretso sa lente ng kanyang kamera. Ang aking boses ay nanatiling patag, kalmado, at puno ng matigas na paninindigan. Ang katotohanan ay hindi nagtatagumpay sa pamamagitan ng pinakamalakas na boses o pinakamadamdaming iyak. Wika ko sa harap ng buong bansa. Nagtatagumpay ito sa pamamagitan ng pinakamatalas at pinakamalamig na isip ng isang ina na handang lumaban ng may pananagutan. Huwag ninyong hayaang ang pag-ibig, utang na loob, o pamilya ang maging dahilan upang kayo ay tuluyang tapakan. Tumayo kayo, hawakan ang inyong sariling lakas, at protektahan ang inyong bukas. Yumakap si Marcela sa aking leeg habang ang unang liwanag ng umaga ay tuluyang bumalot sa aming bagong simula. Wala nang takot, wala nang lason sa gabi. Kami ay ganap ng malaya.